Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Alam mo, lumilitaw siya yung bobo eh. Opo. Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. Last elections eh, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun no? 40. Wala natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo na minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun ba? Oo, maski na nung nangampanya kami, maski na ngayon. Si Pangulong Bongbong, alam nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta, nagbubulungan kami. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Wala ako sinasabi laban sa... Nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Ibig sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion, tama. Tama po yun, tama. Paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Yun na po hindi matanggap ng marami kong Yung opinion niya sa atin ay tama. Tama. Kaya naman talagang tama ko. Kasamahan niya, mali yan. Baka siya'y magalit ngayon kaya, ikaw naman kanya Gadon, bakit sinabi mong 4 million, hindi mo, bakit? Kalaban ko ba si Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po, yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglilingkuran. Baka magtakas siya. Umatras si Manong Chavit. Tama. Baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chavit. Secret, di ba? Kayo po may binilin. Go. Secret. Nabulungan din. Baka magtakas siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40. Dito siguro mauunawaan na ng ating mga kabayan ko. Kasi aywan ko ba, meron ho pa rin mga... kakaunti na lang naman ko. Konti na lang. Itong mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubos yan. Totoo. We cannot please everybody. Eka nga, Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin ko. Baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Sabi nila, akala pa namin walang bahid ng politika. Bakit nagsalita si Kong Dante dyan sa inyong pagtitipon na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganun ho ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Then, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako inintroduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. Sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yan. Si Edwin Zabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala. Opo. Ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. At sa dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. So, dapat nakita nila
Hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang kaanib Abogado. na abogado. Opo. O kung hindi pa nila maintindihan yun, Kaya nga, bahala na po kayo. ang naging topic nyo doon ko, ngayong usapin, ukol sa rule of law. Oo. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ano ha? Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan eh. Bakit pa ang dating ba, parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? Hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama Paano po, mo Kong. tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo Opo. sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema Ayan. doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Oho. Maraming impeachable officers. Tama po, Ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, Oho. ang mga Sa COA. ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, ng COMELEC, Yan, opo. at saka ng Ombudsman. yung ombudsman at saka yung civil service. Civil Service at Commission. ganun din Opo. yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Kung halimbawa, merong problema doon, Mm-mm. hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer. Kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maialis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Ito yung impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag. Doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano Opo. ay mga ebidensya para siya i-impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, oho. Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid rito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Oho. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang avenue para sagutin ng pangalawang Pangulo, yung mga paratang sa kanya, ang proseso ng impeachment? Kaya nga, didalhin nyo sa komite. O ba tayo nilang dalhin sa komite? Bakit nagkukumahog sila dalhin kagad sa Senado? Ayaw na nila kasing madinig doon. Ayun. Kasi doon, masusi mong titingnan. May forma ba? Baka po sa forma, madalhin naman eh. Pero pagdating sa substance, doon magkakaroon ng problema. Form and substance nga pala, tama. Dalawang basihan yan. Paano mo sasabihin? Ito, kailangan discuss natin siguro kahit konti lang. Opo, Kong. Ano yung mga impeachable offenses na nakalatag sa saligang batas? Oho. Ano? Ang alam ko, yung culpable violation of the Constitution. So, isa lang yun. May treason, may ganyan. Yan, Di ba? Violation of the, culpable violation of the Constitution. Betrayal of public trust. Yan. Ang graft and corruption. Paano mo sasabihin at magkukonclude ka na halimbawa, graft and corruption yung ano nila, Opo, yung o kaya paratang. betrayal of public trust, Opo. sinusuri pa lang ng COA yung mga papeles, yung mga records ng pagkakagasta ng kanyang opisina, nakialam ka na. Nakapending pa. Ikaw nga ang dapat ma-impeach. Kung impeachable lang yung mga congressmen, baka sila yung dapat ma-impeach eh. Nagkataon lang, hindi impeachable ang mga congressmen. Tama kayo po. Oo. Sa reporter ng tawag, Isip-isipin mo, sinusuri